Sa pagbubukas ng fourth and final quarter of action, Jolly, napansin natin, itong ating Eagle Cement high sa tibay rebound, atid sa atin ng Eagle Cement high sa tibay. Before the start of this fourth quarter, in between the third and fourth quarters, nag-huddle up yung apat na officials. Tatlo yan on the floor and then one is an alternate katabi dun ni Sir Ricky Santos. And because of the ongoings late in that third quarter, in this 31-point blowout so far, nag-huddle up ang referee. So we should expect na they will start to take control of this game. Tama yan. Alam nyo na nga, you mentioned kanina, ayaw natin ng any untoward incidents. This is already a blowout para dito sa Rain or Shine. At tama ka, they really have to be in control of this ball game. Oras na makita nila na may mangyayaring masama, step in ka agad sila para to control nga yung mga players. From the player's point of view naman, ikaw madalas nakikita ka rin natin dati sa mga ganyang klaseng giritan. How do you adjust na alam mong, teka, mukhang hihigpit ang pito? Trabaho natin kasi yung gano'n eh. Pagka gano'n, gano'n lang bumawi ka agad. Hindi maganda. Mali. Tang mula sa kanto. Ito na nga. Ito na nga. Almazan and Ferriols going at it. Raymond Almazan and John Ferriols want a piece of each other. Shari Ibanez was trying to walk in and stop the action. Clifford Hodge is also here. They got to get off the floor. They're not part of the fives. Ibanez and Hodge, baka magkaroon sila ng sanction. With the problem here, Magu, you're playing with a very frustrated Meralco ball team na din. So talagang anything that comes their way, talagang nandiyan pa sila John Ferriols. Di naman din talaga aatras yung mga yan. So pag-atake ng mga Rain or Shine, sasalubungin talaga nitong mga Meralco balls. So maganda rin yung napuna natin kanina na referees parang nag-meeting sila ng maliit. They have to be in control of this ball game kasi may mga frustrated players na dito pang Meralco balls. Naiinis sila. They are down by that margin. Even Coach Norman Black and acting Coach Caloy Garcia, nagsenyasan. May sinesenya si Coach Norman, sinabi ni Coach Caloy, ayos lang dahil ito, may tama na. Ito si Raymond Almazan. Tandaan natin, in that third quarter. Silipin muna natin ito, John. Okay, makikita natin dito. Atkins, and here comes Ferriols. Boom. Boom, ayun. Planted the left elbow dito kay Raymond Almazan. And the captain of Meralco, Jared Dillinger, right at the forefront of that piece of action. As Ferriols and Almazan wanted to get into each other's faces there. Well, ayun na nga, like we mentioned, Magu, no? Yung frustrated na yung side nitong ayan tingnan mo sa bakbakan sa ilalim. That was Simon Atkins, wala pa yan. This is the shot. Ito, itong area na to sa left side. Boom. So, John Ferriols and Raymond Almazan. Medyo napuruhan. Mahirap to get into the middle of that. Dapat mga referees jump into the middle kagad. Yan, okay, ginagawa ng mga referees. Kailangan i-separate sila. Pero, ayun na nga, mainit na mainit. John Ferriols and Raymond Almazan. All three officials naman. You have to commend everybody. Yes, all three of our officials here tonight getting into the middle of that para hindi na magkaroon ng kung ano-ano pa. The thing about Raymond, medyo napuruhan siya sa may bardang parte ng tenga. Ayan, hawak-hawak niya pa. Mukhang namumula yan. So that's referee Herrera, Tangkion, Enyante. Titingnan natin, Magu, yung mga officials natin, they want to check yung monitor natin. And we'll see if we can do it again para magkaroon tayo ng kung kailangan may sanction dito. Unang nakatamaan ni Almazan was etong si Atkins. And then it was Ferriols. And then Almazan crashed down. Ito yung Atkins, Almazan dyan sa may ilalim. Okay pa yan. Okay lang, play on. Atkins chases down on the rebound. Almazan boxing out. And then there comes the elbow of masyado natin ang huli. We have a different angle on that one. Kung saan kita yung aksyon. Elbow from John Ferriols. Kung hindi tayo nagkakamali, wasn't clear. Pero makikita natin, bumagsak na lang dyan si Raymond Almazan. Here comes John. Sa left side, you don't see it dito sa ating camera na to.
Bumagsak na lang si Raymond Almazan. May tama. Tapos syempre, magagalit siya. May tama siya. Ayun. Right in the middle of the action, Maguar, yung ating mga officials. A good job by the officials, no? This might be a better angle. Ito yung una, play on. That was just two guys playing hard. Pero dito na, nagkapikunan. That's the perfect angle right there. Hindi rin pala kita. So the officials. Kasi John Ferriols will get the brunt of these sanctions. Ano kung di ako nagkakamala. Pero you mentioned kanina, there were players also who entered the court, in which case hindi pa pwede, no? Pero yung dalawang player na yan, hindi na napansin nung 3 o 4 na referee natin yan. Sa commissioner's office lang magkakaroon ng desisyon yan. Pag na-review na. Magre-review. Itong tape ng ball game na ito. Gusto pa ba tape? CD pala. Yung bandang kaliwang bahagi ni Raymond Almazan, parang namumula, no? Sa may bandang partentenga. So in a game na kung saan umalis na si Gary David, hinahanapan natin. So it's a flagrant foul penalty 1 on John Ferriols, which means he has to sit out for 3 minutes. On the bench for 3 play minutes. Technical foul on number 57, Raymond Almazan for second motion during that ball. Raymond Almazan slapped with a technical. And now Lakay Danny I is being deployed here by Coach Norman Black. Maybe the best thing to do para sa Meralco to keep some order in this game. Everybody will respect Daniel Defonso at this point. That's correct, yes. Him being the veteran Eto, in these two teams combined, you know? yun yung technical free throw dahil sa technical foul kay Almazan. Nagminti si Atkins. It'll be 2 shots para kay Almazan plus ball possession para sa Radio Shine because of the flagrant foul kay John Ferriols. That's actually correct. At ito nakikita natin si Coach Norman Black. And tama yung sinabi mo. Danny I going to step in into this ball game dahil magpapahinga ang kailangan magpahinga ni John Ferriols for about 3 minutes now. A lot of time, 11 minutes and 19 seconds sa ating 4th quarter. You could feel this coming. You could see this coming late in that 3rd quarter, Jolly. That's why na nga na-mention mo na yung mga officials na nag-huddle dun dahil nakikita natin na nagkakainitan na rin talaga yung bawat koponan Pero alam mo naman pag gusto na ng player, kahit gano'ng kabilis yung ating officials, ayun, ang bilis naman talaga ng kanilang pagkakakilos to break it up. Kahit pa paano nagpang-abot ng konti doon sa sequence ng pero at least pagkatapos, tapos kagad, na-out kagad sa sila ng ating break it referees. up kagad. Yun naman ang dapat mo makomenton. Sean Anthony walks this one through. .90-58. Actually, I think they put that on the side of rain or shine. 88-60 ang tama. Hindi, tama tayo. Tama yan. Almazan sa ilalim, fouled by Dillinger. Raymond Almazan still going about his business. Cutting to the basket strong, trying to finish his layups. Sana nakatanggap siya ng magandang pass dyan sa shaded area. Na-foul siya. Free throws na naman to para kay Ray Almazan. Almazan takes care of that first. Jaire Ibanez checking into the game para kay Uyluan. Makakasama niya sina Chan, Tang, Kinyahan, and Almazan. Ang 5 naman ng Meralco will have Guevara, Anthony, Ildefonso, Atkins, and Dillinger. Raymond Almazan after those free throws, 11 points and 9 boards para sa kanya on his way to a double-double. Naantay pa rin natin dito mamaya-maya. Kung ano nga ba talaga nangyari kay Gary D. He went out of this game late in that 3rd quarter. Nung unang atake niya, na-shoot pa niya, tinamaan siya sa mukha. Nung pangalawa, parang hindi maganda yung bagsak niya. At si Dillinger ang nag-free throw para sa kanya. Ibig sabihin, hindi na siya pwede bumalik sa ating laro. Hindi na kaya. So no more Gary David, no more Big Bo Belgas ngipin. Yung isa lang naman. And then Ferriols has been slapped with a flagrant 1. Almazan with a technical foul. A little bit of everything in this game. Action talaga. Dillinger trying to wake up the rest of the Bolts. Pero they need to put together some stops dito sa kabilang dulo. One of the few bright spots para dito sa Meralco Bulls. Nice fast break galing kay Jared Dillinger. Ito, titignan natin kung makaka-consecutive stops
and consecutive points etong Meralco Balls. Makabagal comes in para kay Guevara. Norwood naman para kay Almazan. We take a look at this Honda Swak shot. Atin sa atin ang Honda Wave 125 Alpha. Ang motor sa swak sa gilas mo. Well, if you're rain or shine, partner, you starting now, you want to milk that clock na. Use the full 24 seconds. Mag-attempt ka after about 20, 21, 22 seconds. Ano? Anthony trying to go all the way to the cup. Jeff Chan, free for that layup. Oh, hindi ako official. Okay, pasok na, pasok. Si Polly papasok sa amin ni Jolly, nagpaalam. Ildefonso with a pull-up, Jay. And if Meralco is just going to exchange baskets here with rain or shine, they will be on their way to another skid. They're coming off a loss to Talking Tex, and they are looking like they're about to pick up back-to-back losses to fall further in the standings. Smart Bro fast break at sa atin ng Smart Bro tomorrow's internet. Well, ito, consecutive stops para dito sa Balls, partner. 8 minutes and 51. Let's see if they can get consecutive baskets. Atkins on the attack. Gets it up papunta kay Ildefonso. Bounces out para kay Lakay. Norwood chases it down. Sayang yung dive ni Makapagal. Chan is fouled before the attempt down. Montik na naman pumasok. Ito layup ni Jeffrey Chan. Binato na lamang niya. Papunta sa ring and almost went in pero merong foul. It's gonna be free throws for Jeff Chan. Di pa. No, sideline lamang ang ating throw-in. Before the attempt, says the officials. So rain or shine, still in attack mode here. Mas mahirap yung play not to lose, no? Oo. Ito pwede. Saka yung pag yung lalambot-lambot ka, dyan malapit sa injury Magu dahil di ba, you're not playing strong Napakaganda naman ng move ni Mark Makapagal. Step back jumper from about 17 feet. 8 minutes remaining sa ating PBA Sabado Nights. Coming to you live from Davao City. Dito po sa loob ng University of Southeastern Philippines Gym. Polly, airball na, nanlamig na yata. Timeout muna para dito sa ROS, up 92-66.